Patuloy pa rin po tayong nananawagan at inaalam ang buong detalye at buong impormasyon tungkol po sa ating kababayan na si Shirley. So hanggang ngayon po is wala pa ring update kung nasaan siya. Nakisuyo na rin po tayo sa isang kababayan natin na matagal na pong nagtatrabaho sa cargo shipping company. Nakisuyo po tayo na pwedeng i-check niya doon po sa police station, baka nandun po ang ating kababayan. Ipagdasal po natin si Shirley na sana walang masamang nangyari sa kanya. At base rin po sa conversation na pinasa po sa amin, ang agency niya sa Dubai, UAE is Tadvir. Hetong Tadvir na to is masyado ng common. Malaking recruitment yata to sa UAE. Marami din silang ginagawang kalokohan itong recruitment na to kasi marami ding lumapit sa amin na mga nag-cross country, yung mga gumamit ng re-entry visa, yung mga na-hire nila na nag-cross country o kaya yung nag-direct, yung mga gumamit ng tourist visa, pinapadala nila kung saang-saang bansa tulad ng Iraq, Lebanon, Jordan o kahit saang bansa. So muli po kami nagpapaalala sa ating mga kababayan, yung mga gumagamit po ng tourist visa, lalo na maraming naghihikayat ngayon, nagkalat sa TikTok. Yung mga nagsasabi ng matatamis na salita, yung nagsasabi na sila na ang bahala sa gastusin mo o kaya sa allowance mo. Guys, kung balak nyo mga ibang bansa, unang-unang alamin ninyo kung anong klaseng visa ang binibigay sa inyo. Paano nga ba malalaman na tourist visa ang binibigay sa inyo? Ang tourist visa po ay valid lamang to ng ilang buwan. May valid ng 3 months, may valid ng 6 months at wala kayong employment contract. Maraming kalakaran ang nangyayaring ganito sa bansang UAE. Yung gumagamit sila ng tourist visa, papasok sa Dubai, o kaya gumagamit sila ng re-entry visa, papasok ng Dubai. Marami tayong mga kababayan na pumapasok sa bansang Dubai or UAE, ang gamit po ay tourist visa. Pagdating sa Dubai or UAE, naghahanap sila ng employer para magbigay or makonvert yung tourist visa nila into work visa. Pero kamalasan ng ibang mga Pilipino, yung tourist visa na binigay sa kanila ng mga nagre-recruit sa kanila ay hindi napapalitan into work visa. Ang mangyayari kay kababayan kung hindi napalitan yung tourist visa niya at na-expired ito pero nananatili pa rin siya sa isang bansa, ang matatawag po dyan ay isang undocumented or TNT na. Pwede na siyang damputin ng pulis para i-deport. Marami kaming natatanggap na reklamo sa bansang UAE. Hindi sila pinapasahod. Pinapagalitan sila at sinasaktan ng agency. Pinipilit na pinagtatrabaho sa labas man o sa iba't ibang employer. Pero kung tatanungin namin sila kung ano ang visa nila, ang sabi, tourist visa. Hanggang sa ma-expired na ang kanilang visa. Papaano po natin ipagtatanggol ang karapatan ninyo? Wala kayong kontrata sa isang employer. Papaano natin to ipaglalaban? May paglalaban mo lamang ang karapatan mo bilang isang OFW kung meron kang kontratang pinirmahan. Pero kung wala kang kontrata at illegal kang pumasok sa isang bansa, hindi mo ipaglalaban ang karapatan mo bilang isang manggagawang Pilipino abroad. Kaya paalala ko lamang po sa ating mga kababayan, huwag pong magmadaling mag-abroad. OFW ka nga, pero illegal ka naman. May mga nababasa din kami sa comment section na kahit daw direct hire, kailangan daw dumaan sa agency. Sino daw ang mag-aayos ng dokumento niya? Tungkol naman sa direct hire kasi maraming klaseng visa. For example, si aplikante, nakahanap ng employer through online o kaya naman may nag-recruit sa kanya at nagbigay sila ng work visa at saka kontrata. Kadalasan, pag direct hire ka, ang kontrata na binibigay sa inyo ng employer ay hindi verified ng MWO kung saang bansa ka pupunta. Yon ay hindi alam ng ibang employer. Kaya nire-required ng DMW na magkaroon din ng agency yung mga direct hire para sila yung mag-ayos ng dokumento ni aplikante. Sila ang makikipag-usap sa employer ni aplikante. Sila ang mag-aayos at magbibigay ng OEC. Kadalasan kasi mas gusto ng mga employer ng direct hire kaysa kumuha sila ng agency. Alam naman natin na malaki ang binabayaran nila sa mga agency sa ating bansa. Pero ni-required ng DMW na kumuha kayo ng agency ninyo lalo na pag direct hire kayo at naka-work visa kayo para maiwasan na mabiktima kayo ng illegal na recruiter at maiwasan din na mabiktima kayo ng human trafficking. Dito naman tayo sa pangalawang direct hire. Ito ay madalas na ginagawa ng ating mga kababayan, yung mga nagmamadaling mag-abroad. Marami din kasi tayong mga kababayan na maloko, yung nag-aalok sa mga kapwa natin mga Pilipino na bigyan sila ng tourist visa, cross country at saka re-entry visa.
Madalas mangyari ito guys sa bansang UAE at saka binibriefing sila pag halimbawa daw na nasa immigration na sila, alam nila kung ano ang isasagot nila at kadalasan pa itinuturo nila kung saang immigration sila pipila. Pag gumamit ka ng tourist visa paalis sa ating bansa, wala kang record sa OWA o kaya DMW na nagpapatunay na isa kang OFW. Dahil lang tourist visa, visa lamang yan para mamasyal ka at bisitahin ang inyong pamilya. Pero ang ginagawa ng ating mga kababayan, dahil nga nagmamadali sila mag-abroad, sa mga nakikilala nila na nagbibigay ng tourist visa sa isang bansa, makapasok sila sa isang bansa, pagdating sa bansang UAE, naghahanap sila ng employer. Pagdating sa UAE, pag nakahanap sila ng employer na magi-sponsor sa kanila, yung tourist visa po nila is mako-convert na ito sa work visa. Yun po ang isa sa tinatawag na direct hire. Mas delikado po pag gumamit kayo ng tourist visa. Kahit na napalitan yung tourist visa ninyo sa work visa sa abroad, wala pa rin kayong record sa OWA o kaya DMW. Magkakaroon lamang kayo ng record sa OWA o kaya sa DMW pag nagbakasyon na kayo sa Pilipinas. Dahil pag naka-work visa na po kayo sa isang bansa at pag nagbakasyon po kayo sa Pilipinas, kailangan nyong ipa-verify ang kontrata po ninyo sa MWO kung saan bansa po kayo naroroon. Pag umuwi po kayo sa Pilipinas para magbakasyon, yung verified contract na yon dala-dala ninyo para makakuha po kayo ng OEC. Doon lamang po kayo magkakaroon ng record. At doon lamang po kayo matatawag na isang legal na manggagawang Pilipino abroad dahil nagkaroon na kayo ng record sa OWA. Kaya pinapaalala ko po sa ating mga kababayan, alamin po kung anong klaseng visa ang binibigay po sa inyo ng isang recruitment. Huwag po tayong magmadaling mag-abroad. Oo, makakapasok ka nga sa ibang bansa, pero hindi mo naman alam kung anong klaseng visa ang binigay sa'yo. Marami na pong nakukulong sa ganito, marami na rin pong nadideport sa ganito, at marami na rin pong napapahamak dahil sa tourist visa ang ginagamit sa isang bansa. Dahil hindi po sila ang mapapahamak, kundi kayo. Kayo po ang magtatrabaho at kayo po ang makikipagsapalaran. Kaya alamin po kung anong klaseng visa ang binibigay po sa inyo para hindi po kayo mapahamak.